Lumang tipan yan. Biblia ng Katoliko, buo, luma at bago. Sino gustong tumingin? Tingnan yung mga ano dyan. Pilit iniiwasan ng mga pastor yan. Bakit? Kasi kung ituturo nila yan, lalabas sinungaling sila. Hindi sila kailanman magtuturo ng sasalungat sa Yan po kanilang ang reliyon. Biblia. Bro, masyado may vlog. So ano lang ha? Iwanag pa lang yun. Ating kakaragdag ang kalam dun sa narinig ng mga kasama natin. Narinig natin sa mga kasama natin na mga dating pare, ha? Mga dating Kristiyano. So narinig natin yung mga pananaw nila at yung mga sinabi nila tungkol sa bakit sila nag-Islam. Tunay na itong kataga na sinabi ng pagbalik Islam. Bakit sinabi? Magbalik Islam. Ang sabi ng kahuli-huling sugo, si Propeta Muhammad, Yulad wal Fitra, lahat ang isinilang na sanggol, sinilang sila sa likas ng pananampalatayang Islam. Lahat ang sanggol. Sinilang sila sa likas ng pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, naniwala sila sa kaysa ng Allah. Bukod doon, nung tayo ay nasa isang lugar, nandun na ipon lahat ang kaluluwa. Tinanong sila ng Panginoon, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Di ba kayo naniniwala na ako ang Diyos? Sabi ng Panginoon. Sabi ng ating mga kaluluwa, oo, ikaw ang pinaniniwala namin na Diyos. Patapos, nung isinilang tayo ng ating mga magulang, isinilang naman tayo sa likas ng pananampalatang Islam. Tayo naniniwala sa kaysa ng Allah. Kailan naging Kristiyano ang Kristiyano? Doon sa ating bansa, maging Kristiyano ang Kristiyano kapag ano? Nabinyagan na. Ang tanong, nung hindi siya nabinyagan, ano siya? Non-Christian siya. Isa siyang Muslim. Kaya yun. Ang kon lang dyan, Dahilan na nahihirapan ka lang sinasabi na natin kasi magbalik ang Islam. may- Babalikan natin itong reliyon natin nung tayo isinita. katulad sa Islam. At reliyon ng Sunod siya. ating mga kanununuhan. Mahirapan. Mahahanapan mo Bago yan, pa pero man masakop yung ng mga mahahanapan laywan, yan kasi yung ating hiwa-hiwalay bansa, siya. sila yung mga Muslim. Si Jesus, Selection verse. malinaw, ayon sa narinig natin na paliwanag doon sa mga ating mga kapatiran, dating mga pastor, ha? Na si Jesus ay, ano siya? Isang Muslim. Ang mga propeta, lahat sila ay mga Muslim. Dito sila nanirahan sa Middle East. Di sa Saudi Arabia yung iba. Si Propeta Abraham, Ismail, Adan, dito sa Saudi Arabia. Kaya dito sa Saudi Arabia, mayroong isang city ang tawag, Jeddah. Sa wikang Arabic yun. Kung sa Tagalog, Lola. Sinong tinutukoy doon na Lola? Yung ating ninunong, si Iba. Yan Jeddah na yun. Dahil yan na naibaw na. Yan na ilibig. Yung ating ninunong, si Iba. So ngayon, pagkakataon nito na magbalik Islam. Ang pagbalik Islam, napakasimple lamang. Na sa lahat, maniwala ka na ang tanging nag-iisang Diyos na siyang makapangyarihan na siyang karapat dapat sambahin. Kilalanin mo na siya ang sasambahin bilang tanging nag-iisang Diyos. Kanyang sinabi sa Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katotohanan, ako ang Allah. Walang tunay na Diyos dapat sambahin maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Siya lamang ang tunay na Diyos. Kaya bago natin sambahin o anumang Diyos-Diyos ang nating napili, nating sinasamba, so tiyakin natin na yun ang tunay na Diyos. Dahil kung ang nasamba mong Diyos-Diyusan na sinasanto mo, hindi tunay, piki, hindi siya makapangyarihan, hindi siya tagapaglikha, hindi tunay na Diyos. Pagdating sa araw ng paghukom, tulad din ng ating pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia sa mga company. Pagkararaan na isang buwan, naniningil ka ng sahod. Na kung ang company na pagtrabawan mo ay wala palang kakwinta-kwintang company, walang pera. May mga company na ganun eh. Ilan buwan, hindi na papabigyan, hindi na kaya bigyan ng sahod yung mga ano. Kasi walang pundo. Eh di kawawa.
Ano sa palagay mo sa kabilang buhay na sisingilin mo yung sinamba mo? Nawala siyang may bibigay sa'yo dahil hindi siya makapangyarihan. So, kawawa ka. So, hindi tulad dito, kapag pumunta ka dito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa para magtrabaho, kung hindi ka seniority, ang natakwa mong amo ay hindi nagbigay ng magandang sahod, hindi tinutupad yung mga kasunduan ayon sa kontrata, pwede kang pagkatapos mong 2 taon umuwi ka doon sa atin, maghahanap mo naman panibagong mag-apply ng agency. Yung iba sa bandang huli natakwa na rin yung magandang company. Pero itong makikita niyo sa babasahin na yan, anong nakasulat yan? Isa lamang ang buhay. Ibig sabihin walang balikan yan. Kapag natapos ito, wala na. Hindi tulad ng kapag nag-abroad ka, kung minalas ka, makabawi ka pa rin sa mga malay mo kung mabawi mo rin sa mga ibang panahon. Pero itong buhay sa mundo, isa lang yan. Kaya wala tayong nakita ang nating mga kakilala, mga kamag-anak, kaibigan. Kapag siya ay namatay, naibaon na sa lupa, pakaraan na 1 buwan, 1 linggo o 1 taon, nandyan na. Bumalik na. Sabi niya, ngayon, bumalik ako para ituwid ko ang aking buhay. Para magbagong buhay. Para kilalanin yung tanging nag-iisang Panginoon. So wala tayong para magbalik Islam. Wala tayong nakitang doon. Wala na, huli na lahat. Kapag naibaon ka na doon, wala na. Kahit maubos man yung luha mo sa pagsisisi, doon sa mga pagkakamali mo, wala na, kakwit-takwit. Maging dugo pa ang maging luha mo doon. Wala rin kakwit-takwit. Kaya sa kabilang buhay, sa araw na yaon, yawma ya'udhu dhalimu ala yaday. May makikita kang taong na kinakagat yung 2 kamay. Naging ang kanyang luha ay pumapatak sa kanyang mata, na kanyang luha ay dugo na sa sobrang pagsisisi. Ano kanyang sinasabi? Ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Sana naging kasama ko na si Propeta Muhammad doon sa kanyang matuwid na landas na kanyang hinahak. Yun ang pinagtisi niya. Bakit niya hindi nakasama si Propeta Muhammad sa kanyang pamamaraan? Anong pamamaraan ng mga propeta? At si Propeta Muhammad, sambahin lamang yung tanging nag-isang Diyos. So yun ang pamamaraan ng mga propeta. Lahat ng propeta yun pati si Propeta Jesus, yun din ang kanyang pinakamaraan. Kaya pagkakataon nito, kapag nabigkas natin yung tinatawag na 2 testimony, ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos dapat sambahin maliban kay Allah, tanging nag-iisang Diyos, walang katambal. Ako ay sumasaksi si Muhammad ay kanyang huling sugo. Ako ay sumasaksi si Jesus, anak ni Maria. Hindi siya anak ng Diyos at hindi siya ang Diyos. Sino siya? Siya ang sugo ng Diyos. Nilikha siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang wika na pinakaloob kay Maria. Ako ay sumasaksi ang paraiso ay katotohanan at ang imperno ay katotohanan. Kapag nabigkas natin yan sa wikang Arabic. Ayon sa aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nabigkas mo na yon ay faqad dakhala al-janna ala ma kana min al-amal. Tunay na siya ay papasok sa paraiso kapag nagampanan mo na yun. So yun ang kondisyon. Kapag nagampanan mo na wala kang sinasamba maliban sa Panginoon Allah, ikaw ay pinaniwalaan mo na si Propeta Muhammad ay kahuli-huling sugo, si Jesus, siya ay sugo, hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Pinaniwalaan mo may paraiso. Nilikha ng Allah ang paraiso upang isasadlak doon yung mga taong naniwala sa kaysa ng Panginoon. Nilikha rin ng Panginoon Allah yung imperno upang isasadlak naman doon yung mga taong tinalikuran nila, itinakol nila yung paniwala sa kaysa ng Allah. So ganun, yung 2 na yan. Pinaghahanda yan sa mga taong mananampalataya, mababait, na tao rin sa mundo. Ito na naman, imperno. Pinaghahanda rin na naman sa mga tao, masasama. Kaya, sa araw na yaon, ang Panginoon Allah siyang makatarungan, o ano mang nagawa natin dito, doon sa kabilang buhay makikita natin.
Kung mabuti, mabuti rin makita natin doon. Kung masama, masama. Kaya pagkakataon nito. Pagkatapos